Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard David at shoutout kay Natasha May Boringot. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Tungkol sa pagkamatay ni Fu Leng, nag-isip si Fu Tian ng mahabang panahon, ngunit hindi niya alam kung paano ito sanhi. Ang mundo ng Xuanyuan ay isang mababang mundo lamang para sa mundo ng lahat ng direksyon, at ang mga tao doon ay talagang imposibleng magdulot ng panganib kay Fu Ling. Bagamat si Aaron ay isang makapangyarihang tao sa mundo ng Xuanyuan, ang ganitong kaharian ay parang isang nunal na langgam kay Fu Leng. Kaya hindi ko maisip ito, kaya kailangan kong pumunta kay Ivory, umaasang makuha ang sagot mula kay Ivory. Baka si Ivory lang ang makakaalam kung paano ito ginawa ng Aaron. Mauna ka na, sabi ni Fu Tian kay Fu Li. Nag-aalalang tumingin si Fu Li kay Ivory. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Fu Chan kay Ivory. Ngunit sa pagkamatay ni Fu Chan, kailangan ni Fu Chan ng kaunting palabas para mailabas ang kanyang galit. Si Fu Leng ay patay na. Pagkaalis ni Fu Li, direktang sinabi ni Fu Tian kay Ivory. Nagpakita ng kaunting sorpresa si Ivory, upang maiwasang ipaalam kay Fu Tian na alam na niya ang bagay na ito. Hindi ba normal iyon? May kakayahan siyang patayin si Fu Leng mismo. Hindi nakakagulat. Sabi ni Ivory. Nakita ni Fu Tian ang sorpresa ni Ivory, kaya sa kanyang opinyon, ang sinabi ni Ivory ay sinadya lang na affection. Sa lakas ni Aaron, talagang imposible para sa kanya na gawin ito, positibong sinabi ni Fu Tian. Ito ba? Sumimangot si Ivory at sinabing, pero patay na siya. Ito ay isang katotohanan. Hindi niya kayang harapin si Fu Leng. Ito ay iyong sariling pagnanasa. Kinagat ni Fu Tian ang kanyang mga ngipin. Paano magkakaroon ng lakas ang Aaron, isang mababang uri ng basura sa mundo ng Xuanyuan, para patayin si Fu Leng? Mabuti pa hindi ka na manggugulo sa harap ko. Gusto kong malaman kung paano niya ginawa iyon. Sabi ni Fu Tian, "You don't want me to restore the course of things to you. I didn't see it. How can I know?" Sabi ni Ivory. Sa iyong kaalaman sa Aaron, dapat alam mo kung paano niya ito ginawa. Sabi ni Fu Tian. Talagang hindi alam ni Ivory ang tungkol dito. Bagamat natural din ang hitsura niya sa harap ni Fu Li, marami siyang pagdududa tungkol dito. Sa lakas, hindi talaga maaaring si Aaron ang kalaban ni Fu Leng, bagamat ang Aaron ay mayroon pa ring kakaibang halimaw, Red-eyed Yamang. Ngunit si Hongyan Yamang, isang mababang antas na hayop sa mundo ng Xuanyuan, ay hindi makakatulong ng malaki sa Aaron, lalo na sa tulungan ang Aaron na lumikha ng isang himala. Bitawan ka, hindi ko talaga alam, kung gusto mong malaman ang dahilan, maaari kang magpadala ng isang tao upang magpatuloy sa Xuanyuan mundo, isang tulong malamig sapat, magpadala ng ilang higit pang mga tao. Sabi ni Ivory. Sa katunayan, sinusubok din ng mga salitang ito kung anong uri ng mga kaayusan ang susunod na gagawin ni Fu Tian, upang makita kung patuloy niyang ipapadala ang mga tao sa mundo ng Xuanyuan. Bagamat sinabi ni Fu Li na malabong mangyari, ito rin ay sariling hula ni Fu Li. Sa katunayan, hindi na talaga kaya ni Fu Tian. Ang tuktok ng asol na bundok ay tumanggi sa kanyang kahilingan. Kung hindi, gusto ni Fu Tian na pumunta sa Xuanyuan World at bawiin ang katawan ni Aaron. Fu Yao, kaya kitang patayin anumang oras. Naniniwala ka ba? Tulong araw na shinipin ng Sei. Kung gusto mo akong patayin, matagal na akong namatay. Paano ako maghihintay hanggang ngayon? Si Ivory ay tumitingin kay Fu Tian ng mapanukso, ngunit hindi siya natatakot, dahil inilalagay pa rin ni Fu Tian sa kanya ang hinaharap ng pulso ni Fu.
Bagamat galit si Fu Tian sa ngayon, alam ni Ivory na wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Halos mabali ang ngipin ni Fu Tian sa likod. Gaano man niya pagbantaan si Ivory, siya ay walang pakialam, na naging dahilan para walang magawa si Fu Tian. Kung papatayin mo si Ivory, ang pulso ni Fu ay mapapahamak na walang tunay na Diyos. Hindi kinaya ni Fu Tian ang resulta. Kung tutuusin, walang tunay na Diyos, hindi maisip ang epekto sa pulso ni Fu. Hindi lamang mapangalagaan ang katayuan ng isa sa tatlong pamilya, kundi pati na rin ang pamilyang Fu mismo ay haharap sa malaking panganib. Gusto mo bang panoorin ang pulso ni Fu na nawasak sa iyong mga kamay? Sabi ni Fu Tian. Walang Ivory ang umiling at sinabing, ang pulso ni Fu ay hindi nawasak sa aking mga kamay, ngunit ikaw. Ginawa ko ang aking makakaya para sa pulso ni Fu. Paano ito masisira sa aking mga kamay? Galit na sagot ni Fu Tian. Kung hindi ka gumamit ng mga kasinungalingan para agawin ang trono, ang sitwasyon ngayon ng pulso ni Fu ay maaaring ibang-iba. Sabi ni Ivory. Dahil dito, naikuyom ni Fu Tian ang kanyang kamao, biglang. Kung wala siyang bakas ng makatuwirang pagpigil, pinatay na niya si Ivory. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Fu Mang? Siya talaga ang gustong agawin ang trono. Sabi ni Fu Tian. Bagamat hindi ka panipaniwala si Fu Mang, mas pinaniniwalaan pa rin ni Ivory si Fu Mang kaysa kay Chi Fu Tian. Fu Tian, ibababa kita sa madaling panahon. Matigas na sinabi ni Ivory. Ikaw ang pumili, ngunit hindi ko ito kasalanan. Bagamat hindi ako makakapunta sa mundo ng Xuanyuan, ipapaalam ko sa Aaron ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung talagang mahal ka niya, darating siya sa mundo sa pinakamaikling panahon. Sa oras na iyon, ang kanyang buhay ay nasa aking mga kamay. Dahil pinagbantaan siya ni Fu Tian noong nakaraang pagkakataon, nilinaw ni Ivory na hindi siya makikipagkompromiso dahil sa anumang bagay. Dahil ipinadala ni Fu Tian si Fu Leng upang patayin ang Aaron sa mundo ng Xuanyuan, hindi niya magawang kompromiso si Ivory. Paano siya papayag kay Fu Leng sa oras na ito? Nabigo upang makamit ang layunin ng pagtulong sa araw, maaari lamang galit na umalis, at pagkatapos ay nagsimulang ayusin sa Xuanyuan mundo ng mga bagay na balita. Dahil hindi natin kayang patayin ang Aaron sa mundo ng Xuanyuan, kailangan nating hayaan ang Aaron na magkusa na pumunta sa mundo ng lahat ng direksyon. Sa oras na iyon, hindi na matatakot si Fu Tian. At may isang bagay na dapat malaman ni Fu Tian. Paano pinatay ng Aaron si Fu Leng? Magkaiba talaga ang lakas sa pagitan ng dalawang tao. Sa opinyon ni Fu Tian, ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng Aaron, kaya tiyak na may kakaiba dito. Maging si Fu Tian ay naghihinala na ang tuktok ng asol na bundok ay nasa likod ng kontrol ng bagay na ito, kaya tinalikuran niya ang ideya na magpadala ng mga tao sa mundo ng Xuanyuan. Si Fu Leng ay pinuno na ng pamilya ni Fu. Kahit siya ay patay na. Ang pagpapadala sa ibang tao ay dead end lang. Ayaw ni Fu Tian na pahinin ang lakas ng pamilya ni Fu. Patriarch, natatakot ako na ang bagay na ito ay may kinalaman sa tuktok ng asol na bundok. Kahit na ang Aaron ay dumating sa mundo ng lahat ng direksyon, kung siya ay may suporta ng tuktok ng asol na bundok sa likod niya, gusto naming patayin sa kanya, natatakot ako na hindi ito gaanong simple. Ang tiwala ni Fu Tian na si Fu Xiang ay hindi maiwasang ipaalala sa kanya ang kanyang plano. Sigurado ka na ba? Bagamat may ganoong ideya si Fu Tian, ito ay haka-haka lamang mula sa simula hanggang sa wakas, at walang ebidensya na magpapatunay na ang bagay na ito ay may kinalaman sa tuktok ng asol na bundok. Walang ebidensya si Fu Xiang, ngunit ang pagkamatay ni Fu Leng ay halos nakumpirma ang kanyang ideya. Sa karagdagan, hindi ko maisip ang dahilan kung bakit namatay si Fu Leng. Mayroon bang sino mang kalaban ni Fu Leng, said Fu Xiang. Ang mundo ng Xuanyuan ay isang espasyo lamang na nilikha ng tunay na Diyos sa tuktok ng asol na bundok. Kung ikukumpara sa octagonal na mundo, ito ay malinaw na isang mas mababang espasyo, at ang mas mababang espasyo ay may limitasyon ng kapangyarihan para sa paglilinang ng tao. Sa madaling salita, gaano man katalino at masipag ang isang tao ay ipinanganak sa Xuanyuan world, ang kanyang paglilinang ay hindi malalampasan ang octagonal. Ito ay isang tiyak na katotohanan at isang bottleneck na walang sino man ang maaaring masira. Siyempre, ito ay napakasimple at malinaw na ang pagkamatay ni Fu Leng ay hindi kailanman magagawa ng mga tao sa mundo ng
Xuanyuan ang mga simpleng prinsipyong ito sa kanyang puso, ngunit ayaw niyang aminin ang mga iyon. Dahil kapag ang tuktok ng asol na bundok ay kasama sa Aaron, ito ay isang nakamamatay na balita para kay Fu Tian. Tuldok, walang paraan si Fu Tian para hayaang magbago ng isip si Ivory. At kung ang tuktok ng asol na bundok ay sumusuporta sa Aaron sa kanyang likuran, natatakot ako na magdadala ito ng maraming problema sa palso ni Fu. Ngunit may kasunduan ang tatlong pamilya. Kahit na sinong tunay na Diyos ang mahulog, walang sino man ang maaaring gumawa ng kaguluhan sa isa't isa bago lumitaw ang bagong tunay na Diyos. Sabi ni Fu Tian. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Fu Xiang at sinabing, hindi ko alam kung ilang taon na ang nakalilipas ang kasunduang ito ay ginawa. Ngayon kung susundin nila ito ay isang hindi kilalang numero. Siguro may mga taong gustong sumuporta sa tuktok ng asol na bundok. Dahil dito, nagngangalit si Fu Tian. Sa katunayan, ang kasunduan ay ginawa ng mga dating tao, ngunit kung ang kasalukuyang mga tao ay handang sumunod dito ay hindi alam ni Fu Tian. Bukod dito, nais ng tuktok ng asol na bundok na suportahan ang isang pamilya ng palihim, na isang makatwirang bagay din. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong pamilya ay mapayapa sa ibabaw, ngunit mayroong hindi mabilang na mga pakikibaka sa likod nila. Kung ang tuktok ng asol na bundok ay makakapagtanim ng isang kaalyado ng mag-isa, ang katayuan ng tuktok ng asol na bundok ay magiging higit na mataas sa tatlong pamilya sa hinaharap. Kung hahayaan mong pumili si Fu Tian, ganoon din ang gagawin niya, dahil walang forever friends sa mundong ito, forever interests lang. Kung tungkol man sa tuktok ng asol na kabundukan o hindi, hindi ko matanggap ang aking kapalaran. Sabi ni Fu Tian, Patriarch, may ideya ako. Hindi ko alam kung gusto mo. Sabi ni Fu Xiang. Tara, pag-usapan natin to. Tulungan ang langit malamig na boses paraan. Dahil ang tuktok ng asol na bundok ay gustong maging superior sa tatlong pamilya, maaari nating samantalahin ang pagkakataon na makiisa sa walang kamatayang dagat sa panahong ito. Kung ang walang kamatayang dagat ay handang tumulong sa atin, hindi natin kailangang matakot na ang tuktok ng asol na bundok ay gumawa ng kaguluhan sa dilim. Sabi ni Fu Xiang. Maingat na ninanamnam ni Fu Leng ang mga salitang ito, at mayroon talaga itong katotohanan. Ang lugar ng dagat ng Yongsheng ay tiyak na ayaw makita ang tuktok ng asol na bundok na nakatayo sa kanilang mga ulo. Ang susi upang balansehin ang tuktok ng asol na bundok ay hindi hayaan siyang linangin ang kanyang sariling mga kaalyado. Hanggat alam ng lugar ng dagat ng Yongsheng ang mga interes nito, dapat ay handa silang makipagtulungan sa Fushi. Pumunta ka at humanap ng paraan para maikalat ang balita na si Ivory ay malapit ng mapatay sa Xuanyuan World. Siguraduhing ipaalam ito sa Aaron sa pinakamaikling panahon. Pupunta ako sa Yongsheng Sea area. Tulungan si Tianan na ayusin ang daan. Oo, walang hanggang dagat. Matatagpuan sa hilaga ng 8 direksyon ng mundo, ito ay isang walang katapusang karagatan. Nasa karagatang ito ang mga taong naninirahan sa walang hanggang dagat na lugar. Nakatira sila sa tubig, ngunit ang kanilang hitsura ay katulad ng mga ordinaryong tao. Mayroon lamang silang kakaibang paraan ng paglilinang, na nagbibigay daan sa kanila na manirahan sa tubig at bumuo ng kanilang sariling malaking lahi. Nang dumating si Fu Tian sa walang kamatayang sea area, agad siyang pinagmamasdan ng mga tao sa walang kamatayang sea area. Dahil ang Yongsheng Sea area ay may sariling mga alituntunin ng pamilya, walang sino man ang pinapayagang makapasok sa ipinagbabawal na lugar ng bayhay ng walang pahintulot. Kung walang abiso, maaaring patayin ang Yongsheng Sea area. Ito rin ay humahantong sa katotohanan na ang ibang mga tao sa 8 direksyon ng mundo ay bihirang pumunta sa Yongsheng Sea area, at kahit na karamihan sa mga tao sa 8 direksyon sa mundo ay hindi pa nakikita ang malawak na karagatang ito, sino ka? Maglakas loob kang pumasok sa dagat ng kawalang kamatayan. Maraming guard na parang mga tao ang nakatingin sa isa't isa, ako ang patriarch ng pamilya Fu. Fu Tian, gusto kong makilala ang iyong patriarch. Sabi ni Fu Tian. Bagamat ang kabilang panig ay kakaunti lamang ang mga bantay, agad niyang ipinakita ang kanyang paghamak nang marinig niyang nagulat si Fu Tian sa kanyang pamilya at gustong makita ang kanyang pinuno ng angkan. Noong nakaraan, maaaring kwalipikado pa rin si Fu Tian na maupo sa pinuno ng pamilya. Ngunit ngayon, ang tunay na Diyos ng pamilya ni Fu ay bumagsak, at si Fu Tian ay isa lamang ordinaryong pinuno ng angkan.
Paano siya magiging qualified na makilala ang clan leader ng Immortal Sea Area? Please go back. Ang aming patriarch ay walang oras upang makita ka. Sabi ng gwardya kay Futian. Gaya nga ng kasabihan, ang hari ng impyerno ay mahilig makakita ng mga multo, at mahirap pakitunguhan ang mga ito. Kung gusto mong makita ang pinuno ng angkan sa walang kamatayang dagat, kailangan mong harapin ang mga ito. Ang makapangyarihang mga gwardya ay inilabas ni Futian ang mga bagay na matagal na niyang inihanda at sinabi sa maraming tao, ito ay mayaman sa lupa. Kung handa kang ipaalam sa akin, maraming salamat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.